Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, pag-usapan naman natin itong mga hirit. Oo, ni Senador Robin Padilla. Lumalabas na naman kasi ang kanyang pagiging utak, oblo. Grabe talaga mga kaibigan itong number one senador. Talagang sinisisi, oo, yung batas ng juvenile justice na ginawa ni Senator Kiko. Hindi daw ito naging epektibo. Nagmumukha pa daw panig sa akusado. Gets naman nating lahat, di po ba? Yung gusto ni Senador Robin na maisalba ang mga kabataan sa mga sindikatong ginagamit, lalo na ang mga minor de edad. Tanong pa ni Senador Robin, ang trahedya ba sa Tacloban, gawain daw ba ito ng mga bata? Hindi daw natin yan maintindihan. Kailangan daw magpakulong muna tayo sa totoong kulungan para lang maintindihan ang pagiging kriminal o kaya naman yung utak kriminal. Kaya naman mga kaibigan, binira itong feeling henyo na senador. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong mga hirit ni Senador Robin Padilla. Saglit lang po ito. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Sa Europe kasi ganun na eh. Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Nako, Mr. Robin Padilla, huwag niyo po sanang igaya sa ibang bansa na may magandang justice at educational system. Masakit mang sabihin mga kaibigan pero malayo po tayo sa ganong sitwasyon tulad ng mga sinasabing bansa ni Senador Robin. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo sa isinusulong ni Robin Padilla na babaan ng criminal liability sa isang 10 taong gulang? Mantakin nyo ang lakas kumuda nito. Ang lakas kumuda patungkol sa mga kriminal na dapat daw ay managot. Talaga? Pero mga kaibigan, yung puganting bato, anong nangyari? Sige nga ho, anong nangyari? Pinaiskapo lang ayon sa NBI. Diba? Yung kaalyado niya, yung kanyang katropa na merong warrant of arrest. Pero ano nangyari? Pinatakas. Pero tapos ngayon, ang lakas kumuda patungkol dito sa juvenile justice. Dahil bagawan ni Kiko? Kaya naman mga kaibigan, heto, matinding buwelta. At ni-real talk talaga ni Attorney Bueno itong mga hirit ni Robin Padilla. Pakinggan po natin to, ang ganda po neto. Kahit gawin mo pang 0 years old ang age of criminal liability, ibig sabihin, yung pagkairi pa lang ng nanay, may posas na yung bata, may posas na agad ang sanggol. Walang mangyayari kung walang maayos na gabay at disiplina mula sa mga magulang. Totoo. Kapapanganak pa lang, pinusasan mo na. Hindi yan ang solusyon, Yung pagpababa, yung lowering the age of criminal responsibility or criminal liability, sa batas ay hindi solusyon. Ito po ay pag-iwas natin sa totoong problema na nararanasan ng mga bata vis-a-vis dun sa kanilang mga magulang. May tinatawag tayong restorative justice at intervention programs. Correct. Yung mga batang ganyan, na naliligaw ng landas, dinadala po yan sa Bahay Pag-asa o sa DSWD para magkaroon ng rehabilitation. Kaya Bahay Pag-asa yan kasi we want them to have a better future. Proven yan. Si Kiko Pangilinan, hindi naman gagawa ng batas yan na walang bas yan Okay? Kaya nga So, bakit 15 taon gulang lang, Ayon po sa siyensa. At hindi ito invento lang. Ang utak ng bata, lalo na ang bahaging namamahala sa pagpapasya at dun sa kanyang emosyon, Ang tawag ng mga scientists yan ay prefrontal cortex. Pero tawagin nating radar ng konsensya. Radar ng konsensya. Yung utak niyan, hindi pa ganap na buo yan. Hindi pa ganun ka-develop, Yung below 15 years old. So, alam nyo kung sino ang dapat na magsilbing temporaryng prefrontal cortex o radar ng konsensya ng bata, habang hindi pa ito buo, habang hindi pa siya ganun ka-develop.
Walang iba kundi yung magulang. Totoo. Siya lang ang pwedeng magbigay talaga ng tamang gabay sa bata habang nasa murang edad pa lamang ang mga kabataan. Marami nagsasuggest, ibaba mo sa 12, ibaba mo sa 10 years old, pero hindi po yan ang kasagutan. Si Senator Kiko Pangilinan, nung ginawa niya yung batas na yan, back up yan by science. No? Kung bakit iniiwas niya sa criminal responsibility yung mga batang 15 years old and below. Kaya nga may rehabilitation program, di ba? No, dadalhin sa DSWD, hindi yan pakakawalan. Kasi ang akala ng iba, kapag nahuli at tinanong, ilan taon ka na? 14 po. O sige, umuwi ka na sa bahay niyo. Bakit? Kasi you are not criminally liable because you are still underage, below 15 years old. Yun po ang pumapasok sa utak ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya dito, I deem it as a responsibility to explain to the people na hindi po ganun ang sinasabi ng batas. No? Lilinawin natin. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Tapos itong si Robin Padilla, kung makapagsalita, akala mo talaga may datos na ibinibigay, di ba? Makapagsalita siya mga kaibigan, hindi daw naging effective itong batas na to. Samantalang mga kaibigan, oras, panahon yung ginugol dito ni Senator Kiko at ang iba pang mga mambabatas para ipasa itong batas na to. 'Di ba? Hindi lang po ginawa niyan kasi trip-trip lang. 'Di ba? Back up by science po 'yan. Mga research, mga datos. Pero itong si Robin Padilla, kung makapagsalita, hindi daw effective. Tapos mga kaibigan, meron na naman siyang mga post ngayon, mga bagong hirit. Oo. Ayan. Sinasabi niya nga dito mga kaibigan, 'di ba? Hindi daw effective o kailangan daw baguhin. Sinasabi niya nga dito na sobra na nga sa pagkamulat ng taong bayan dahil sa nasa mukha na daw natin ang katotohanan na hindi ito naging epektibo. Talaga, sisihin mo. Oo, yung boss mo dati. Oo, yung palpak na implementasyon. Yan ang sisihin mo. Hindi yung intensyon ng batas. Di po ba? Tapos sabi niya mga kaibigan, hindi daw makakabawa sa pagkatao o ang makinig sa gagong nakulong. Pertaining siguro mga kaibigan sa sarili niya, no? Na siya yung gagong nakulong. Nagmumukha kayong nasa panig ng akusado. Paano yung biktima? Sila ang dapat may intervention, di ba? Ano to, Mr. Robin Padilla? False dichotomy? Di ba? Ang pagprotekta sa karapatan ng bata ay hindi nangangahulugang pinapabayaan natin yung mga biktima. Karapatan, syempre, ng biktima ang hustisya. Karapatan ng biktima ang hustisya at nakakamit iyon sa pamamagitan ng paghuli sa mga utak ng krimen. Hindi po ba, isipin mo na lang ha? Isipin mo na lang ito, Mr. Robin Padilla. Ikukulong mo ang 10 taong gulang na ginagamit ng mga sindikato. So paano yung mga sindikato? Sige nga. O, di wala din. Di po ba ang tunay na hustisya para sa mga biktima ay ang maputol ang ugat ng krimen? Tapusin ang mga korupsyon, di ba? Hulihin yung mga sindikatong yan. Huwag puro politika. Di ba? Pagandahin sana yung education system ng bansa natin. Hindi ang putulin ng kinabukasan ng isang bata na ginawang kasangkapan sa mga kabalbalan ng mga sindikato. Tulad nito mga kaibigan, heto na lang. Ito, tignan natin to. Yung isang suspect na minor de edad sa pamamaril dyan sa Tacloban. Tingnan nyo mga kaibigan, 10 years old siya noon nung nag-post siya mga kaibigan sa kanyang social media account. 10 years old po siya. Idol niya na si Digong. Sige nga ho. Idol niya na si Digong mga kaibigan. Tapos, eto yung kanyang naririnig. Pakinggan nyo po. Nung teenager ako, pasok, labas sa pasok, sulungan. Rambol dito, rambo. At the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. Rambol. Saksak. Noon, 16 years old yun. Nagkatinginan lang. Lalo na ngayong presidente. Ako di ba mga kaibigan, dahil sa mga napapanood nila, di ba? At na mga naririnig nila. Ganyan. Galing mismo sa bunganga ni Duterte. Ito po ay post mismo ni Miss Patty Bao mga kaibigan. So paano yan, Senator Robin? Sisisihin mo pa din yung 10 taong gulang?
kung mismong yung dating Pangulo na si Digong Duterte, ganyan ang lumalabas sa kanyang bunganga. Puro kahambugan, di ba? At utak kriminal. Sisihin mo, Mr. Robin Padilla, yung mga magulang na mga batang ito. At yung mga politikong hambog, lalo na yung mga nagpapakita ng mga baril sa harap ng kamera, no? Na nagiging idol nila. 'Di ba? Hindi kasi nag-iingat kung ano yung ginagawa nila Tapos sisisihin mo na lang yung 10 taong gulang. Ganon. Paano naman yung mga sindikato? 'Di ba? Paano naman yung maling implementasyon sa sistemang bulok? Sinisisi pa talaga yung batas, mga kaibigan. Ay nako talaga, mga kaibigan, balik po tayo dito sa mga sinasabi ni Senador Robin. Ano pa ba yung sinasabi niya? Ito. Murder na nga na maituturing ang naganap sa Tacloban. Mass shooting sa loob ng paaralan. Gawain ba ng bata yan? Mismo, galing na rin sa bunganga mo. Oo. Ang tanong na Senador Robin, mga kaibigan, ay ang sagot sa kanyang sariling argumento. Gawain ba ng bata yon? Malamang hindi. Ang mararahas na krimen, mga kaibigan, gaya nito, ay hindi likas sa isang normal na 14 anyos. Hindi po ba? Ito ay produkto ng matinding impluwensya ng mga matatanda, yung kanyang mga nakikita, kanyang mga naririnig, di po ba? Yung mismong environment niya, sa loob mismo ng kanyang pamilya. Kaya nga sinasabi natin, sisihin mo yung mga magulang yan. Oh, di ba? At yung mga pagka-expose nila sa mga marahas na kapaligiran, tulad na lamang sa mga napapanood nga nila at naririnig nila. Tulad yung narinig nila siguro dito kay Digong, di ba? O di ba sabi nila, si Digong na naging presidente pa, nakapatay, okay lang. Yun, naging idol nila, mga kaibigan. Di ba? Heto pa, mga kaibigan, yung isang matinding sinabi ni Senador Robin Padilla. Nagmala Marcoleta yung mga galawan nila dito sa Bangbaba, mga kaibigan. Magpakulong muna kayo sa totoong kulungan para maintindihan nyo ang pagiging kriminal at ang salitang rehabilitation. Grabe, mga kaibigan. Ganon. Ito na marahil, mga kaibigan, ito na marahil yung pinakamababaw na argumentong narinig natin sa isang numero 1 senador. Ang sabihing magpakulong muna tayo para lang maintindihan yung pagiging utak kriminal. Ay nako talaga, napakagogo talaga, mga kaibigan. Tongo. Grabe naman kasi, mga kaibigan, malaking sampal ito sa mga eksperto, sa mga doktor, sa mga psychologists, sa mga social workers, di ba? Na ginugol yung oras, buhay nila sa pag-aaral ng utak at pag-uugali ng isang tao na hindi kailangan maging kriminal. Tulad ng sinasabi dito ni Robin Padilla, palibasa, ex-convict. Kaya kung usapang kriminal, expert ang dating. Hindi po ba? Sige, pagbigyan natin itong si Robin. Gamitin natin yung lohika ni Robin Padilla, mga kaibigan. Ibig bang sabihin, kailangan muna natin, mga kaibigan, maging addict para masolusyonan ang problema sa droga? Kailangan muna ba nating maging korap para malaman at maunawaan ang batas laban sa graft and corruption? Ganun ba yon? Kaya nga may tinatawag na agham, datos at pananaliksik at higit sa lahat, eksperto. Diyos ko po, Robin, hindi kailangan maging kriminal para pasukin ang utak ng isang kriminal. Heto na lang, mga kaibigan, isa lang sa mga sinasang-ayunan ko dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla. Experience is the best teacher. Totoo naman, di po ba? Pero wag namang gawin sa 10 taong gulang, di ba? Kung ang solusyon ni Senador Robin Padilla sa krimen ay ibaba ang edad sa kriminal na 10 taong gulang, wala, mga kaibigan, band-aid solution lang po yan. Dahil ayaw ninyong ayusin yung bulok na sistema ng pagpapatupad ng batas at ang talamak na kahirapan. Tulad nga ng sinasabi ni Atty. Bueno, ayusin natin yung sistema, hindi yung batas. Dapat yung implementasyon nito. Di po ba? So, mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.